Sa una, gamay pa ko sa una, kanin lugaran ni Dria. Parang murag dahay, tao, makalipong, dahag sakyanan. Di ba magkaiba ka ng sakyanan sa una? O, pero mo to pananaw sa una kasi gamay mabata man ko. Pero karon wala murag way tao na. Ikaw sa tan-aw nimo. Asay mas daghang tao karon o sa una? Daghan ron ay. Mas daghang gidron. Ah. Sa una sila man ang service mga sarili sakyanan. Oh, mga anya asay mga kuan sana mga kuan mga piyo. O PUD. Kabot ka na mga piyo. PUD. Oh, kabot ka ng piyo ba? Piyo unsa pa yun kana kuan mga owner kana mga service ana. Kanang owner ba kanang GP type. O man sagad sa mga service sa mga pulis sa una. Karo kay pick up naman, di ba? Mga pick up truck, mga kuan mga SUV na may kuan service sa mga pulis ron. Sa una kay owner type man. Yeah. Sikat naman ka sa una na kay owner, di ba? Sila Mar, no? Oo. May motor. Mm. Sige ni sana may bike, wala na dato na kana may bike. Basta sa una katong kanang mo ko sa una mga tutag bumburadyo daw. Wala dahagay sakyanan, malipong ko. Ayo ta tabok ta asa man tatabok. Adra nahan. O ako ang kuano. Stepping stone. Di ako nagtrabaho, Jollibee. Niyo man nagtrabaho ko kuan. Bagir. Di ba? Ayos kayo. Karon wala na kay tao dire sa lugar pero sa una grabe ni kakuan. Sobrang busy. Downtown area. Sa napuntahan kong ano, 'di ba sa Pilipinas, meron tayong bawat syudad meron talaga tayong tinatawag na mga old streets, 'di ba? So pag sinabing Metro Manila, sa Manila, ang old street sa Manila ay Escolta, sa Cebu naman ay Colon, tapos sa Iloilo naman ay Calle Real, sa Davao naman ay Ilustre. Tama. Ilustre, ano pa ba? Si Imricto, San Pedro. So, ang Calle Real or East North ng Iloilo hanggang ngayon, matao pa rin. Marami pa rin mga nagtitinda, marami pa rin mga shops. Oh, marami pa rin mga shoppers. Sa Colon, lalo na, no? As is sa Colon, daming tao. Grabe, mapagabi, mapaaraw. Ang daming tao sa Colon. Sa Escolta, Manila, wala na masyado. Napuntahan ko yung ano nung huli. Although, given na Metro Manila, City of Manila, talagang congested talaga matao dyan, no? Ano yan eh. Number 1 yata sila second to Quezon City na pinaka-populated area, most populous City of Manila. Oh, kaya yung Escolta nila, andun pa rin naman, existing pa rin, pero hindi na siya yung pinaka-vibrant na kalye sa City of Manila. Parang nabago na ngayon. Ano bang maging main street ng City of Manila? Pa-comment nga dyan, hindi ko na masyadong kabisado no? So dito sa Davao, hindi na siya Ilustre, kundi ang pinaka-vibrant street ng Davao ngayon ay si Imricto. Hindi na rin masyado si Imricto, no? Maganda lang si Imricto tsaka San Pedro kasi may ano siya, underground cabling system, no? Wala ka makikita mga head wires gaya nito. So ano ba yung mga pinaka si Imricto, Rojas Avenue sa Davao, ano ba, no? Pero pag sinabi kasi Davao City, since ang Davao City pinakamalapad na land area, pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area, kaya ang dami mga kalye rito na maraming tao, no? So yun na nga, bali San Pedro Street, si Imricto, Rojas Night Market or Rojas Avenue, Bahada, no? Main Road. Tapos ito, still meron pa rin mga tao pero hindi talaga siya kagaya dati. Kaya nung nasabi ko sa unang mga minuto ng vlog na to na ano talaga siya, napakadaming tao. Dati nung bata lang ako noon, akala ko talaga masasagasaan ako, para nakatakot, ayaw ko talagang mawalay, no? Sa mga malalaki na kasama ko. Kailangan nakabuntot talaga lagi noon, or else pwede akong ang ending ko ay sa police station at manawagan sa Radyo Agong na ay bata nga nakitaan, nawala. So ito siya ay tinatawag na square. May square to pangalan eh. Ito yung pinakalumang kalye dati na ngayon ay hindi na siya ganoon karaming tao.
Hindi na ganun kadami ang mga shoppers. Kaya tinanong ko yung nanay ko dati kung alin ba talaga ang mas maraming tao, dati o ngayon. Panigurado siguro may point din naman na masasabi ko na bakit maraming tao dati ang downtown area ng Davao, like San Pedro, sa Imrecto, tsaka tong Ilustre. Kasi hindi pa masyadong develop ang Toril, hindi pa masyadong develop ang Kalinan and Mintal tsaka Buhangin, di ba? So yung mga lugar na yan na mga nabanggit ko, isa yan sa may mga pinakamaraming population na distrito, no? Most populated district dito sa Davao, na wala pa silang masyadong mga shopping malls and grocery stores. Kaya ang ginagawa ko nila, talagang lumadayo pa sila dito sa downtown area, sa Poblacion District of Davao. Puso sila ng Philcris, yan, Philcris. At dito sa Gaisano, para mamalengke, mag-grocery, mag-shopping, di ba? Manood ng sine. Wait lang, sarado na ba? Kaaga naman. So ito na yung namin ha, pang alternate or para pang counter sa Colon Street of Cebu and East North ng Iloilo. Pero hindi ko naman sinabing kasing ingay, no? Kasing dami ng tao. Kasing alive ng East North or Calle Real ng Iloilo and ng tawag na ito, Colon Street ng Cebu. Kumbaga parang na siya ba, one of the oldest. So itong Gaisano Grand Ilustre, hindi man siya pinakalumang mall sa Davao, pero isa to sa pinaka-iconic na mall sa Davao. So di ko alam kung anong plano nitong Gaisano Grand sa Davao. Kasi pansin ko parang hindi na siya nare-renovate. Parang hinayaan na lang siya na magiging luma, no? Yan galing. Ay, kuan man good, ang imo pinakaunang nasakan nga mall sa Davao kay Victoria Plaza, di ba? Victoria Plaza nga napay fountain sa una. So ako naman, ito naman yung pinakauna kong lugar mall na napasukan na may escalator sa Davao. Diba? So parang hindi na siya binago, no? Wala na siyang renovation na nagaganap sa lugar. Kung mapapansin ninyo sa mga video ko talaga, lagi ko sinasabi na ang mga Gaisano, meron talaga silang tinatawag na trademark or parang commonality sa kanilang lugar, kanilang mall. Mabababa ang proofing, yung ceiling. Okay, dito na tayo sa area kung saan matatagpuan yung kailangan natin bilhin.